Magandang gabi po sa inyo, Bro Jando. So, Bro Wendell. So, ano bang ibig sabihin ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16, Mark 16:16 at saka Wait lang. Ate, isa-isahin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car back, sauce, Simbahan. Second Timothy chapter 3 verse 16. 15 to 16. 15 to 16. Okay, sabi dito, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. O, ito lang ha. Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Sino nagsalita dito? Si Apostle Pablo. Sinong kausap niya? Si Timoteo. Ang sabi niya, mula pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. So ano yung banal na kasulatang alam ni Timoteo nung siya'y bata pa? Walang iba, lumang tipan lang. Ulitin ko ha, lumang tipan lang. Hindi kasama ang bagong tipan. Okay? Nang isulat ni Apostol Pablo ang ikalawang Timoteo 3:15-16, wala pang bagong tipan. Lumang tipan lang. Meron ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungang tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan, so anong kasulatan nito? Yung referring doon sa Old Testament. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Ibig sabihin, magagamit yun sa pagtuturo. Magtuturo ka, magagamit mo yun. Para bang manual. Sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kung baga para lang itong kalabaw. Ang tao, ito yung kalabaw. Yun namang Biblia o yung lumang tipan, ito yung hinihila ng kalabaw. Kung baga, ginagamit ang banal na kasulatan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi ibig sabihin na under ang iglesia sa banal na kasulatan, sapagkat ang iglesia ang siyang nagtuturo gamit ang banal na kasulatan. Hindi pwede na ang banal na kasulatan lamang. Okay yun? Yun ang ibig sabihin nun. Pangalawang talata, bro. Pangalawang talata, Mark 16:15-16. Panood ko yan sa movie ni Felix Manalo. Mark 16:15 to... Pinutol yung movie si Dennis Trillo pa nga yung manap bilang si Felix Manalo, tapos kasama pa niya yung asawa niya si Bella Padilla, yung role niya si Ata Manalo. Okay, so ito naman ngayon, sabi naman dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, sinong kausap ni Jesus? Yung mga alagad niya. Sabi niya, humayo kayo sa buong mundo. Sinutusan niya yung mga alagad niyang nasa first century. Hindi iyan ang INC tinatag ni Felix Manalo at wala silang kaugnayan sa iglesyang yan. Humayo kayo sa buong mundo
at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Sabihin, yung unang palatandahan ng taong ayaw sumampalataya, hindi aanib yan. Ha? Unang palatandaan ng taong ayaw sumampalataya, hindi aanib yan. Ayaw ayaw. Pag sinabing ayaw, desidido ka ng ayaw mo. Pag ayaw mo, ba't nyo ako pipilitin? Di ba? Ang unang palatandaan ng taong ayaw sumampalataya is ayaw umanib. Kaso ngayon, yung INC tatag ni Felix Manalo, hindi naman umanib yon. Anong ginawa nila? Nagtatag si Felix Manalo ng iglesia noong November 1913 at ipinarehistro sa gobyerno noong July 1914 sa pangalang Iglesia ni Cristo. Kaya sila tinatawag na Iglesia ni Cristo kasi yun ang kanilang ipinilagay na pangalan sa rehistro. Before sila nagtatag ng iglesia si Felix Manalo, nandyan na ang iglesia nung unang siglo at hindi sila kabilang doon. Next na tanong, Brother Tonton Balogo. Last kong katanungan is yung Romans 10:15. Romans 10:15. Ang sabi dito, at isimula to sa ano? Sa Ano ni Manalo kay Juan Rodrigo, napanood ko yan pero hindi ko anong Tagalog sa malabo kasi yung yung camera dati mga 144p pero narinig ko lang yan sa sa yung talatang yan. actually, napanood ko yung Felix Manalo sa PBO. PBO ko na napanood yung Felix Manalo. At yun na nga, mahilig silang gumamit ng talatang hindi naman sila ang tinutukoy. Kumbaga, ang tawag kasi dyan, fallacy of equivocation. Alamin natin kung ano yung fallacy of equivocation, no? Sa mga gustong matuto ng different types of fallacy. Ano ba itong tinatawag na fallacy of equivocation? Ito yung ginagamit ng mga ministro ni Manalo sa kanilang pagtuturo. Ito, ano to? Ito sabi dito equivocation fallacy. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Gagamit ng termino yan na hindi ipalilinaw kung sino ang tinutukoy. Kaya makabasa lang yan ng Iglesia ni Cristo, kanilang ipapaabot sa mga nakikinig silang tinutukoy. Pero definitely, hindi naman sila yung iglesia ni Cristo tinutukoy doon. Halimbawa, librong Katoliko, babasahin. Inaamin dito na kailangang umanib sa iglesia ni Cristo. Paano ngayon yan? Kung itutuloy mo lang yung basa, ang tinutukoy, Katoliko pala. Ba't ayaw ituloy? Kasi, para iparating sa kanilang mga listener o viewers na iglesia ni Cristo kailangang aniban, in which ang konteksto nila tumutukoy sa kanila. Pero kung itutuloy mo lang yung basa, hindi pala sila ang tinutukoy. Ang fallacy of equivocation ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan iisang salitang ginagamit sa magkakaibang kahulugan sa loob ng argumento. Kaya nagmumukhang lohikal ang konklusyon. Ano yung konklusyon? Sila daw yun. Sila daw. Pero hindi ito valid. Bakit? Dahil ang totoo, hindi naman sila yon. Pero pag sila ang nagbasa, isisigaw yung pangalang Iglesia ni Cristo para iparating sa kanilang mga viewers, sinasabi ng Katoliko na sila pala. Pero totoo, hindi naman talaga yung nagbasa ang tinutukoy ng aklat Katoliko, kundi ang Katoliko pala. Sa madaling salita, pareho ang salita, pero hindi pareho ang ibig sabihin. Pareho ang salita, Iglesia ni Cristo. Pero ang ibig sabihin hindi naman pareho. Bakit? Yung binasang Iglesia ni Cristo is referring to the first century na Iglesia ni Cristo
na ayon sa kanilang pasugo, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yan nga sabi ni Sir Sineta tsaka ni Michael Sandoval. Itong Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung susuriin bilang isang denominasyon, ito yung dating Iglesia ni Kristo. Umaamin naman sila ito yung dating Iglesia ni Kristo. Therefore, pag nakabasa ka ng Iglesia ni Kristo, yan yung dating Iglesia ni Kristo na ngayon kilala sa pangalang Iglesia Katolika. So, hindi sila. Sa madaling salita, parehong salita, pero hindi parehong ibig sabihin. At ginagamit ito para makapanlin lang sa debate. Ginagamit ito upang lituhin ang kalaban o pilitin ang maling konklusyon mula sa isang salita. Kaya nila isinisigaw yung terminong Iglesia ni Kristo para ipilit ang mali nilang konklusyon na akala nila sa kanila tumutukoy, gayong hindi naman sila ang tinutukoy. Ngayon, atin namang balikan yung sinabi dito. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sino tutukoy dito na sila natatawag? Yung mga makakonvert pa sa first century. Sabi ni Michael Sandoval, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung susuriin ito, bilang isang denominasyon, yan ang dating Iglesia ni Kristo. So itong mga taong ito sa Romans 14 na tatawag, ito yung ika-convert sa dating Iglesia ni Kristo na ngayon kilala sa tawag na Katoliko. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, kay gandang pagmasdan ng pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Tandaan ninyo, hindi si Felix Manalo ang pinakaunang nangaral ng Ebanghelyo sa Pilipinas. Hindi siya. Ang pinakaunang nangaral ng Ebanghelyo sa Pilipinas, si Padre Pedro Valderrama at hindi si Felix Manalo. Matagal ng panahon nangangaral ng about kay Kristo ang Katoliko. Bago sumulpot itong si Felix Manalo, katunayan nauna pa sa kanya ang 7-day Adventist na magturo about kay Kristo. Hindi siya ang tinutukoy dito na isinugo. Kaya kung napanood mo yung pelikulang Felix Manalo, wala ka makikitang parte ng moving sinugo siya. Ang ginawa lang niya, nagbasa, nagkulong sa kanyang kwarto, nagbasa ng Biblia, hindi nga silang mawa ng Biblia, may Biblia na nga Nagbasa siya, tapos habang nagbabasa, mga 3 araw, lumabas siya, kita mo yung ano niya, eye bags niya doon sa pelikula, medyo ano yun bro Jando, na tumubo pa yung bigote niya. May nagkaroon pa siya ng balbas doon. Tapos sinalubong siya ni Belia Padilla, yung nag-play sa role ni Honorata. Ata Manalo yun ang pangalan sa kanyang asawa. Ni Honorata de Guzman. Si Belia yung nag-play sa role ni Honorata de Guzman. Pangalawang asawa si Honorata de Guzman Ngayon, wala kang makita doon na... YM pala yan dati si Felix Manalo, Parish Youth Ministry. Nung na-Parish Youth Ministry, doon na nag-umpisa yung yun na nga, wala kang makita sa movie na sinugo siya. Ang ginawa niya, nagbasa lang siya. Nagbasa, nag-interpret, at paglabas niya, sinabi na niyang sinugo siya. Sa madaling salita, sarili niyang interpretation yon na sinugo siya. Pero yung gaya ng pagsugo ni Kristo kay Apostol Pedro, hindi nangyari sa kanya yon. Sabi ni Kristo kay Simon Pedro, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi niya, opo Panginoon, iniibig kita. Pakanin mo ang aking mga tupa. 3 beses.
Sa ikatlong beses, sabi niya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi niya, kung ganon, pakanin mo ang aking mga tupa. Yun ang pagsusugo. Ngayon, si Simon, sinugo siya. Nangaral siya. Nag-convert siya ng marami. Dumating yung panahon na matay siya. Sino papalit? Yung mga membro nila. Sino ang membro pinalit? Si Linus. Si Linus na sa Bible, 2 Timothy 4:21. Kailangan pa bang sabihin saan mababasa na sinabi ni Pedro, Hoy Linus, ikaw sumunod sa akin. Kailangan bang hanapin ng letra po letra yon? No. Dahil biblically, si Linus talaga ay member nitong dating Iglesia ni Cristo. Member talaga siya. So sunod-sunod. Wala namang nangyaring nawala ang buong iglesia. Wala naman. Sabi lang nila yon. Ngayon, kung ititrace mo yung kanyang sabi nga ni Michael Sandoval, kung susuriin ito, bilang isang denominasyon, ito yung dating iglesia ni Cristo. Bakit? Sabihin, wala talagang putol yan. Sinabi lang nila na nawala dahil daw tumanggap daw ng aral ng demonyo. Pero kung tatanungin mo sila sa sa 1 Timoteo 4:1 hanggang 3, naku, magbabago-bago yung kanilang argumento. 'Yon. Bro Tonton, okay na ba 'yon? Napanood ko pa yung na bawal daw bigyan ng sakramento sa kumpisal at yung nasaksihan ko yung hindi pa kukumpisal yung nanay niya na malapit na mamatay dahil yun daw ang makapahamak. Napanood ko pa yan. Ay hindi nakakapahamak yung kumpisal. Actually, yun ang paraan natin para tayo mapatawad. Basahin natin sa Juan 20:23. Sabi dito sa Juan 20:23, ganito ang mababasa natin. Sabi, kung patatawarin nyo, sinong sinabihan nito? Maraming tao to. Ito yung namamahala sa iglesia. Ngayon, ang tawag, obispo, pare, kardinal, kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Naniniwala ako dyan. Bakit? Si Kristo ang nagsabi niyan, si Kristo ang nagsugo sa kanila. Ang sabi ni Kristo, kung paanong sinugo ako, kayo ay sinusugo ko rin. Ito yung pagkakasugo. Hindi yung nagbasa lang, tapos ikatlong araw magkiklaim na sinugo siya. Pero kung babasahin mo naman, actually, walang Bible scholar sumusuporta sa kanilang claim. Walang Bible scholar na sumusuporta dyan. Sila lang naman nagkiklaim. Ito, kung paano isinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Ang sabi niya, kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Kaya naniniwala ako dyan. Pero, kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Paano ka patatawarin kung ayaw mo namang lumapit? Huli. Sabihin, pag lumapit ka sa kumpisalan, sigurado ang kaligtasan. Matatawarin ka eh. Kung ayaw mo lumapit, sigurado ang kapahamakan. Yun bro. Okay na ba yan? Si Lolo Dilpin pa yung nagganap yung paring pagtalunan ni Felix Manalo dati. Panood mo yun, bro? Napanood yung PBO. So, okay na ba yun, bro? So, yun lang po, bro. Marami pa kasi akong talata na itanong pero alam ko na-realize ko na lahat na ginamit pala yun sa yung nasabi kanina. Ano? Yung kanina na dating Iglesia ni Cristo. Sabi ni Michael Sandoval yun, na ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kung susuriin, so isa-isahin mo, susuriin mo eh. Kung susuriin mo bilang isang denominasyon, so grupo, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Sabihin, aminado sila. Kung sinasabi lang nilang nawala daw ang Iglesia dahil ito ay tumanggap daw ng aral ng demonyo. Pero the truth is, hindi. May tumanggap man, iilan lang. Pero hindi lahat. Walang sinabi sa Biblia na ang lahat ng iglesia ang tinatag ni Kristo o lahat ng kaanib sa iglesia tinatag ni Kristo
ay tumanggap sa aral ng demonyo. Walang sinabing ganun. Sila lang nagsabi nun. Okay, bro? Sige po. Sige bro, Jantos. Maraming salamat po. Then, pahinga. Dahil ngayon, nagkakasakit po ako. Sige bro.